Dating PBA superstar na si Mac Cardona, nilaglag ang PBA dahil sa nakuha niyang sinasahod ng ibang players dati at nung natapos na nga ang karir niya sa PBA. At Tony Bishop, malaki daw ang chance na papalitan na siya ni Andrew Nicholson pag nagpatuloy ang hindi niya magandang nilalaro sa mga susunod na lalaroin daw nila. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka-sports. Tara at pag-uusapan na natin yan. Hindi nga maiwasan na maglabas ng sama ng loob ang dating superstar ng PBA na si Mac Cardona dahil sa nangyayari nga sa liga. Dahil simula daw kasi pumasok ang Blackwater at Kia sa PBA ay mas bumaba daw ang mga pasahod ng mga players at kalidad na din ng PBA. Dahil kung akala nga ng karamihan na mas magaganda nga ang liga dahil may nadagdag na kupunan, ay nagkakamali nga ang lahat. Kasi sinabi nga ni Mac Cardona ang totoong nangyari sa liga. Dahil nung nakausap niya nga itong si L.A. Revilla ay inamin sa kanya na 30k lang daw per month ang sinasahod niya nun under Kia at tinanggap niya lang daw ito dahil kailangan niya daw ng sahod that time. At syempre umaasa siyang tataas ang value niya pag tagal-tagal kasi alam niyo naman nasa PBA na nga siya. Kung baga daw mga ka-sports, ginagamit nga lang nila ang mga players. Syempre iisipin nila na nasa mataas na PBA na nga sila. So tatanggapin na nga nila ito kasi kilala nga ang liga sa buong bansa pagdating nga sa basketball. Naglakas loob nga siyang sabihin lahat yun ni Mac Cardona para maging aware nga mga tao sa nangyayari nga dito sa PBA. Alam niya kasi na wala na nga siyang connection sa liga kaya sinasabi niya na nga ito lahat. Kung baga naglabas nga lang siya ng sama ng loob dahil ngayon nga lang siya nag-opportunity sabihin ito lahat dahil malaya niya na nga ito nasasabi sa mga vlog. At hindi daw siya natatakot dahil ito naman daw ang katotohanan. Kasi kahit daw siya mga ka-sports, nakaranas nga ng ganitong sahod. Dahil nung nasa Global Port nga siya, under Franz Pumaren, nung bumalik nga siya sa pagka-injury niya, 30k lang daw per month ang sinasahod sa kanya dito ng management. Kumbaga, hindi daw nasusunod yung minimum salary na 70,000 per month. Medyo maganda pa naman daw ang nilalaro niya nga nun. Kaso sadyang prone na nga daw siya sa mga injury at aminado siya doon. Kaya hindi na nga nagtagal ng paglalaro niya ulit sa Global Port. Doon sana siya mabibigyan ng break ulit under coach niya dito sa Lasala, si Franz Pumaren. Kaso sadyang hindi na nga kaya ng katawan niya ang mga drills na pinapagawa sa kanya ni Coach Franz. Kung may katotohanan man ito mga ka-sports, yung mga pinagsasasabi nga ni Mac Cardona, sana nga lang mabigyan aksyon ito ng liga at hindi na maulit kasi nasasayang ng gusto ang talents ng mga Pinoy. At magtataka pa ba sila kung bakit sa ibang liga or sa ibang bansa nga ay tinatanggap na nila ang offer nito? Kasi nakukuha nga nila ang deserve na dapat nilang sahurin. So second topic natin mga ka-sports ay tungkol naman dito sa pagpalit import daw ng Ginebra. Dahil nga ilang sunod na napagkakatalo ng Jeans at napapansin daw ng coaching staff na pag kailangan daw ng puntos ng Jeans sa crucial moments ay hindi daw masyado ramdam ang import nilang si Tony Bishop. Doon pa naman daw nila kailangan ng presence niya pagdating nga sa scoring. Pero tila nalilito pa din ito sa system ni Coach Tim. Kaya nga hindi siya makapag-contribute pag kailangan siya ng kupunan. Kasi sa mga huling nilalaro nga ng Ginebra, ultimo mga commentator na nga ang nagsasabi na missing in action daw si Bishop pag fourth quarter, lalo na pag dikita ng laban. Kaya isang factor nga daw yun kaya natatalo ang Jeans. Ayon nga kasi sa isang colleague league, by January if ever na hindi pa din nga available si JB, ay papalitan na nga ng tuluyan itong si Bishop pag nagtuloy-tuloy nga ang pagkatalo ng Jeans. Kasi baka maging problema pa daw ito lalo na ng team kung ganun pa din ang performance ni Bishop pagdating nga sa playoffs. At ang nangunguna nga sa listahan nila na kuwain nga at ipalit ay ang dating import ng Bay Area na si Andrew Nicholson. Nakikita daw nila kasi na mag-fit ito sa system nga ni Coach Tim dahil sa pagiging athletic nito as a big man. At syempre nagiging NBA player din ito dati, so kalidad na player na din yan. May idea na rin siya sa laruan ng mga Pinoy, so hindi na siya masyado mahihirapan mag-adjust dahil nakapaglaro na nga siya sa PBA. Kaya basta nga daw hindi nga maging maganda ang huling dalawang laruin nga ni Bishop bago matapos ang taon na ito, malaki ang chance na papalitan na nga siya nito ni Nicholson.
Mahirap man daw ito sa jeans sa part nila, pero kumpara naman daw sa ikabubuti naman daw ito ng kupunan, ay din na nila ito gawin. Para sa aking opinion mga ka-sports, ay mas okay nang mag-stick na lang sila dito kay Bishop at tiyagain na nga lang siya ni Coach Tim. Kasi baka nasa stage pa din nga siya ng pag-a-adjust up to now. Kasi ultimo nga si Coach Tim Cone ay aminado na hindi nga ganun kadali makuha ang sistema niya. Kailangan ng panahon para magamay nga ito. So hanggang ngayon ay nangangapa pa din talaga siguro ito sa mga crucial moments si Tony Bishop. Kung saan ba siya pupwesto or need niya kailangan gawin as an import. Good luck sa mga susunod mong laruin, Tony Bishop. Sana nga maging maganda na ang laruin mo para at least hindi ka na nga mapalitan or mag-stay ka pa rin talaga dito sa Barangay Ginebra. Hanggang dito na lang muna tayo sa video na ito mga ka-sports. Salamat sa panonood at mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!